ay patungkol po sa naging media interview or job interview ni Atty. Vic Rodriguez sa programa ni Dio Macalma sa DCRH, kung saan first time po na inilabas ni Atty. Vic Rodriguez ang dokumento na nagpapatunay na siya po ay hindi nagsisinungaling. At nagsisinungaling itong si Marcos Jr. No? Ang mga paninira kay Atty. Vic Rodriguez na siya po ay tinanggal, no, ay hindi totoo. Yan po ay political propaganda at paninira lamang, no? Ngayon, mga kababayan po natin ng Marcos administration at ng kanyang mga alipores, no? Imagine nyo, pinapalabas nila na tinanggal daw po si Atty. Vic Rodriguez. Yun pala, ang totoo, si Atty. Vic Rodriguez ang hindi tumanggap ng trabaho na ibinigay ni Marcos Sr. Sabi ni Dante Viernes, mabait si Marcos noon, pero ngayon, iba na ang ugali niya dahil siguro yan sa Dante Viernes. Dante Viernes, alam mo Dante Viernes, yung asawa ko is Viernes. Dante. Sir Dante Viernes. Yung asawa ko Sir Dante Viernes din. Viernes po, taga Isabela Luna. Baka magkapamilya po kayo. Baka magka-relatives kayo ng aking asawa, Sir Dante. Taga saan ka, Sir Dante? Yung asawa ko, Viernes, ha? Taga Isabela Luna. Viernes, marami po dito sa Maynila. Marami din po sa Isabela. Anyway, no? Puntahan natin si Dio Macalma. At dito kasi mga kababayan po natin, malinaw, no? Yung mga issue at mga akusisyon kay Atty. Vic Rodriguez. Kaya karapat-dapat na manalo po bilang senador si Atty. Vic Rodriguez at lahat ng mga miyembro ng PDP, no? Dahil sila po yung tunay na may magandang hangarin para sa ating bansa. Here we go. Pakinggan natin ang interview nito. Walay. Attorney Vic, sir, ano ba talaga ang totoo? Tinanggal po kayo, nag-resign po kayo, at ano ang dahilan? Ako ay nagbitiw kay Deo at Sister Ellen. Ay, maganda, buti na lang dahil dito unang lumabas yung issue niya, hindi sa inyong programa, but sa inyong stasyon. At sinasabi nga na I was trying to accumulate much power at ito ay not turned down. That's far from the truth. And this is the only program, Lakay Deo. I'll give this to you. Thank you. Na ipakita yung sinasabing hindi na pirmahang Administrative Order number 1, creating my subsequent position as the Presidential Chief of Staff. Ako ay nagbitiw bilang Executive Secretary. Yan ha, malinaw po, no? Hindi po tinanggal si Atty. Vic Rodriguez, siya po ay umalis bilang Executive Secretary. Pangalawa, siya po ay inoperan ng panibagong posisyon ni Marcos Sr. Tandaan natin, kauna-unang executive order ay ang para sa posisyon na Chief of Staff ni Atty. Vic Rodriguez. Subalit nung aking kasama noon, sinasabi sa akin na huwag kang aalis at tayong dalawa naghirap nito, dito ka, samahan mo ako at tanggapin mo itong Presidential Chief of Staff appointment. Sabi ko, hindi pwede. Hindi existing yung posisyong yan. At hindi ako pwedeng tumanggap ng appointment ng walang opisina. Kanya, ipakikita ko sa iyo, Lakay, at ito'y first time ko ipapakita to kahit kanino. Ang aking Administrative Order number 1. Dito sa stasyon nyo, ako unang siniraan eh. Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo. At kako, dito rin natin ilalahad ang katotohanan. Yun. So ito na po, mga kababayan po natin, no? Sa mga trolls ni Marcos Jr., yan. No? Nilabas na po ni Atty. Vic Rodriguez ang patunay na kayo po ay mga sinungaling. Kayo po ay mga fake news, no? Sa inyong paninira kay Atty. Vic Rodriguez na siya po ay tinanggal ni Marcos Sr. Siya po ang nag-resign at siya rin po ang hindi tumanggap. Yan. Legit documents. Nagpapatunay, no? Na si Atty. Vic Rodriguez ay hindi tinanggal bagkus siya po ang kusang umalis. Yun. Ito'y pirmado. Yun. Original pa yan, ha? Original. Zoom, RHTV para makita. Dito sa programa mo, Lakay, because I owe it to you, kilala tayo, at yung kredibilidad mo at kredibilidad ko, pinapakita ko rito. Ayun. Na merong Administrative Order number 1. At ito ay officially released.
sa Malacanang Records Office. Nandyan yan eh. Oo nga, oh. Ayan. Yun ang permado. So wala tayong ginagawa rito hindi totoo. At sabi ko nga, ang kabilin-bilinan din ng aking matatanda nung sila'y nabubuhay pa. Ipaglaban mo ang iyong kredibilidad at pagkatao hanggang dulo. Yun. Grabe mga kababayan natin, no? Imagine nyo, noon tiniis po ni Atty. Vic Rodriguez na hindi magsalita. Sinisiraan siya, no? Pero tingnan nyo po, ngayon ipinaglaban po ito ni Atty. Vic Rodriguez. At ito po ay isang kahihiyan para kay Marcos Jr. at sa kanyang mga kalyado na nagsasabi na si Atty. Vic Rodriguez ay tinanggal. No? Siya mismo ang tumanggi sa posisyong ibinagay sa kanya dahil hindi na po maganda ang pagpapatakbo ni Marcos Jr. At yan po malinaw na isang kahihiyan para po sa Marcos administration. Ngayon, no? Sa mga trolls, sa mga nagsasabing sinungaling yan, hindi totoo yan, gawa-gawa lang po yan ni Atty. Vic Rodriguez. Tingnan niyo po ang dokumento na kanyang nilabas. At mismo ipinakita niya on live, actual, kay Dio Makalma yung mga dokumentong yan. Yun, permado pa yan ni Marcos. Kaya pinapakita ko yan sa iyo. Ayan na. Pwede ba nga pasirox yan? Yun, no? Pati ito, aking appointment malinaw. Original papel. Pwede ba nga, Pam, Marlon, pwede bang Malu, ha? So, dito sa istasyong ito, na unang tinalakay ito at pinalabas na hindi totoo, dito ko rin binabangon at itinatayo ang katotohanan na merong administrative order number 1. Ako'y nagbitiw bilang executive secretary dahil hindi na nga untenable na yung aming sitwasyon sa Malacanang. Iba na yung direksyong tinatahak. Nung simula, maayos. Nung simula, talagang makikita natin, pinipili natin yung sinasabing the best and the brightest or the qualified, the competent ones. Pero nung tinutulak na yung kung sino-sino na lang ang gusto magpa-appoint dahil kilala lang o gamit ang kamag-anak, yan tinutulan ko yan. Ayoko. Yan. Saludo po tayo kay Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan po natin. At yan po is malaking sampal sa mga trolls. Diba? Nasabi nila sinungaling si Atty. Vic, no? Tinanggal daw po siya. Yan, patunay. Imagine nyo, no? Inoperang ka ng posisyon ng isang presidente. Hindi mo tinanggap. Kasi ramdam na ni Atty. Vic Rodriguez, no? Yung kanilang ginawang kasinungalingan. Ramdam na po ni Atty. Vic Rodriguez na hindi maganda ang plano ni Marcos Jr. At alam ni Atty. Vic Rodriguez na may hindi pa silang magandang gagawin, no? Sa kasunod ng pagpapasok po nila ng ilang makontrobersyang tao sa Marcos administration. And which is, ito po yung nangyayari ngayon. Nagkapisti-pisti na. No? Nagkapisti-pisti na ang Marcos administration dahil po sa kanilang maling decision at sa pagiging gahaman nila sa pwesto. And we are thankful, mga kababayan po natin, dahil may isang Atty. Vic Rodriguez na may paninindigan, no, at handa po tayong ipaglaban at walang takot na nagsasalita ng katotohanan. And kung may fake news, kung may sinungaling, ay walang iba kundi si Marcos Jr. Iba, napatunayan na natin yan sa ilang beses: flood control, presyo ng bigas, pagkain, ekonomiya, no, popularity, yung sabi niya sa QGC na walang baril, walang tear gas, sinungaling po niyan. Di ba? Yung pagdidinay niya na magpa-pulburon testing, yun, isang pagsisinungaling din po yan, mga kababayan po natin. Kaya talagang nagkapisti-pisti na ang Marcos administration dahil po sa kanilang pagsisinungaling. Sunog na sunog po sila dito, mga kababayan po natin. Matagal po yung iniingatan ni Atty. Vic Rodriguez na hindi niya po ilalabas dahil mapapahiya talaga ang dati niyang kaibigan na nagtraidor sa kanya. Pero no choice Sinisira nila yung kredibilidad, sinisira nila yung pagkatao ng isang Atty. Vic Rodriguez. Kaya no choice, no? Ganun naman talaga. Ang gusto nila, paninira. Sana ang gusto ni Atty. Vic Rodriguez ay issue-based lang. Kung anong issue, yun lang ang tatalakayin, no? Wala sanang mga personal na pang-aatake, wala sanang personal na paninira, pero iba na po. Pinapagalaw na ngayon, no, nang nasa Malacanang, at ilan pa sa mga trolls
para sirain po si Atty. Vic Rodriguez. Gumagamit din sila ng mga malalaking vloggers, no? Para tirahin po si Atty. Vic Rodriguez. Pero anong magagawa nila? Sa kanila, fake news. Sa kanila, kasinungalingan. Si Atty. Vic Rodriguez, dokumento. Anong laban nila? Wala. Nga. So ikaw parang tumutol sa mga ganyan, yung mga, siyempre, mga BFF nila, mga kamag-anak. Yun. Dahil lakay, nung kami nangangampanya, panay mabubuting pananalita ang Yun lang. binigay. At ako'y naniniwala na dahil doon sa pag-asang yun, kumapit ang sambayan ng Pilipino. Kanya siya'y tinangkilik ng 31 milyong Pilipino. Ngayon, kung ang interes ng ilang elitistang politiko o grupo ang ating pakikinggan, umurahin tayo ng 31 milyong Pilipino. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun sapagkat ako rin naman na nakaharap doon sa karamihan ng pagbalangkas ng mga issue ng mga panahong iyon. Sino ba talaga ang... Grabe, no? Wala eh. Sinungaling sila eh. Gusto nila manira eh. Kaya tama lang na nilabas ni Atty. Vic Rodriguez. At grabe, no? Sa interview ito, nabanggit pa nga ni Atty. Vic Rodriguez, nung tinanong po siya ni Dio Macalma, sino po ba daw, no? Yung nag-aastang presidente dyan sa Malacanang. Pero syempre, ayaw naman ang pangalanan ni Atty. Vic Rodriguez dahil sisikat lang at hindi naman po siya binoto ng taong bayan. Sabi lang ni Atty. Vic Rodriguez, kilala niyo po kung sinong tinutukoy ko na nag-aasta na presidente na hindi naman binoto ng taong bayan. Yun ang kahihiyan po nila ngayon. At yan po, ang sabi natin, nagkapisti-pisti na ang administrasyong ito dahil po sa kanilang ginawa na hindi maayos, mga kababayan po natin.